Praise the Lord. Sariwain ko lang po, mga minamahal, at kung gaano kabuti, kadakila, at gaano kahimala ang ating pinakamamahal na Jesus dito sa kongregasyong ito. Alam niyo, mga minamahal, ang aking mahal na ina, year 1989, siya po ay mayroong karamdaman po na iniinda po. At ang mga panahon na po yun, talagang sa murang isipan ko, talagang naaalala ko na hirap po siya sa kanyang kalagayan. At siya po ay nagpa-check up po sa Favela Hospital. At ayon po sa findings po, kailangan po siyang operahan po. Or else po, pwede niya po itong ikamatay kung hindi po ooperahan po. Alam niyo, mga minamahal, nagbakasakali po ang aking mahal na ina na manatili na lang po sa bahay. Alam niyo, mga minamahal, that time, napanood niya po ang Banal na Gawain Night po ito sa Channel 13 po. At that time din po, nagsasalita ang ating kagalang-galang na mga pastor. Alam niyo, mga minamahal, sinunod niya po ang mga bilin po doon at aral ng ating mga pastor. Alam niyo, mga minamahal, sa pagpapatuloy niya po pagdalo, tinanggap niya po ang banal na bautismo po ng ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo, mga minamahal, sa pagpapatuloy po, hindi niya na po namalaya ng kanyang karamdaman, ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Pero hindi pa po nagtatapos yan, mga minamahal. Ang aking mahal na ina ay nanigurado po talaga siya. Pumunta po siya sa kanyang doktor po sa Pabella. Alam niyo po, ang sabi sa kanyang doktor, Mrs., hindi na po kayo kailangang operahan. Ano po ang ginawa niyo? Alam niyo, ang sagot lang ng aking mahal na ina, ako po ay nagpabautismo lamang sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo, minamahal, hindi pa doon nagtatapos ang himala ng ating pinakamamahal sa aking sambubayanan. Ang aking mahal na anak, ang aking mahal na kapatid din po, ay nasagasaan din po ito. Siya po, mga panahon na yun ay nasa grade 1 po siya. Alam niyo, mga minamahal, alam naman po natin, pag once driver ka, talagang on the spot na lang po ay talagang kanila na lang po papatayin para isang gastusan na lang po. Ngunit hindi po yan ang plano ng ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo, mga minamahal, ang left leg ng aking kapatid, kaya siya nga po ay nasagasaan, talagang ang kapatid ko, kaawawa po talaga, kung maalala ko, mga minamahal, ang left leg niya po na buto ay talagang nag-crack, putol po talaga siya, mga minamahal. So, ang gusto ng doktor po ay putulin na lang po kasi maaring mapunta po sa cancer. Alam niyo, mga minamahal, dahil ang turo ng ating beloved parents in the Lord na huwag malungkot, huwag malumbay, bagkus magtiwala sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil totoo at buhay ang ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo, mga minamahal, nag-alay lang po ng pag-aayon ng aking mahal na ina. Absolute po yan. 2 weeks po. Alam niyo, mga minamahal, nagdala lang po ang aking mahal na ina ng mga elders po doon sa dako ng Iloilo Provincial Hospital. Alam niyo, mga minamahal, ang result po ng findings ng aking mahal na kapatid, ito po ay tumuwid po ang kanyang nagdugtong po ang putol na buto na po yan, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, hindi lang, ang kapatid ko ngayon, 33 na po siya ngayon, at may 2 na rin pong anak, glory to God lang po. At isa pa, mga minamahal, ang aking mahal na kapatid din po na isa, ay nakagat din po ito ng isang ligaw na aso po, mga minamahal. Sa kanyang left arm po, talagang wakwak po talaga ang kanyang braso po, mga minamahal. Talagang pasintabi po sa may kumakain po, labas na talaga ang laman, kita na po siya, mga minamahal. Alam niyo, ang turo lang nga po ng ating beloved parents in the Lord, magsumamo. Alam niyo, mga minamahal, aking manay na nagsumamo lang, humingi ng habag at awa at nagpupuri lang, mga minamahal. Ang sabi ng mga kapitbahay, ipagamot, ipa-hospital, pero hindi po yung ginawa ng aking mahal na ina. Bagkus nagsumamo lang sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo, mga minamahal, sa pagpapatuloy lang ng pananampalataya, dahil ang turo ng ating beloved parents in the Lord ay by faith, manampalataya sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo, mga minamahal, yung kagat na po na yan ng aking kapatid, naghihilom po siya na walang gamot, walang check-up, mga minamahal. At ngayon po ang aking kapatid na po yan, glory to God lang po, na nagpapakainit. Kahabagan lang po, siya po ay 36 years old na po, sa dako ng Iloilo po. At isa pa po, mga minamahal, sa pag-iingat din po ng aking sambubayanan, isa pa po dyan, ang aking mga
anak po yan, mga minamahal. Pag nagkakasakit po yan, talagang andyan din po na minimum of 3 days lang po yan dahil ang turo nga po na ating beloved parents in the Lord, magpuri, magsumamo, manalangin. Alam niyo mga minamahal, ilehans ko lang po yung mga sakit karamdaman ng aking mga anak. Alam niyo, instant po, pinagagaling din ng ating pinakamamahal pa Jesus. Walang gamot, walang medicine, walang check-up po, mga minamahal. At isa pa po, mga minamahal, dahil nga po, sabi ko, nananalangin ako palagi sa ating pinakamamahal pa Jesus. Na sabi ko, mahal na Panginoong Jesus, wala pa po akong nagagawa. Kung tutuusin po sa iyong banal mong harapan, wala pa po talaga. Alam niyo, mga minamahal, ang desire lang po talaga ng puso ko ay mapaluguran lang ang ating pinakamamahal pa Jesus. Alam niyo, mga minamahal, one time po, nag-alip po ako ng ayuno po. Alam niyo, mga minamahal, hindi ko sukat akalain na yung iaatang sa akin ng ating pinakamamahal pa Jesus ay kanyang ibibigay sa akin. Ngunit ako'y isang maruming basahan lamang po sa kanyang banal na harapan at isang dakilang tuldok lamang sa kanyang harapan at walang alam po, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, after ko po mag-ayuno po, dahil galing nga po tayo sa overnight po, Saturday morning, dahil alam naman po natin na puyat po tayo na sa kasagsagan po ng sarap na tulog po natin. Alam niyo, mga minamahal, mga around 7 a.m., nagulat po ako, mga minamahal. May sumigaw po sa akin na isang tinig na parang boses ama, na parang boses kaibigan, na napakagandang tinig niya, mga minamahal. Siya po'y sumigaw ng, maghayo ka. Alam niyo, mga minamahal, biglang naalipungatan at tumayo po ko at talagang nag-search po ako kung sino po yung nasa paligid ko dahil ako po nag-iisa lang po sa kwarto at ang aking mga mahal na anak ay nasa sala lang po sila. At tinanong ko sila kung sinong kasama nila. Sabi nila, wala po. Alam niyo, mga minamahal, talagang sabi ko, mahal na Panginoong Isus, kayo po ba yan? Ako hindi karapat-dapat, ngunit kung yan ay iyong kalooban, wala po akong magagawa. At hindi po ako karapat-dapat, ngunit kung yan na po ay nais nyo, it's an honor po talaga, malapay. Hindi po ako karapat-dapat na ako'y kanyang tawagin sa ganyang gampanin po, mga minamahal. At isa pa, ang pangungusap rin po ng ating pinakamamahal pang Jesus, hindi man karapat-dapat, mga maruming basalang po sa kanyang harapan. Alam niyo, mga minamahal, sa dako po ng Amoranto, alam niyo po, ilang beses po ako na nalalapitan po dyan na magpasalamat, magpatuto ka. Alam niyo, mga minamahal, 4 times po ako nilapitan. 4 times ko rin po yan inayawan po at nireject. Alam niyo, mga minamahal, sa dalawang invite po sa akin na dalawang beses po, unang bati po sa akin ng pasalamat. Alam niyo, mga minamahal, ako po'y nanaginip. Nasa madilim po ako na lugar at wala po akong kasama po, mga minamahal. Ni ayaw kong tanungin yung sarili ko kung ito ba'y rapture or ako po ba ay naiwan. Andun po ang aking takot, mga minamahal. Pang-apat po na approach po sa akin, andun na naman po yung pagmamatigas ko dahil nga po, nahihiya po ko sa totoo po. Alam niyo, mga minamahal, yung pang-apat na rejection ko yan sa alok po sa akin ng patotoo. Alam niyo, mga minamahal, na naginit na naman ang nangusap ang ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, sa Amoranto daw po ako. Madilim din po. Hindi ko alam kung dapit hapon po ba yan o paggabi o madaling araw. Nag-iisa lang po ako, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nagtanong na naman ako. Mahal pang Jesus, ayoko man tanungin itong katanungan ito dahil isa po talagang katakot na ikaw'y maiwan sa rapture, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nag-iisa lang po ako ulit nun at walang katao-tao at madilim. Alam niyo, mga minamahal, nung ito na pong pandemic, dahil hindi na rin po ako sa madaling salita, hindi na po talaga ako nakakadalo, mga minamahal. Andiyan na pang usap na ating pinakamamahal pa Jesus. Hindi po ako nakakatulog. Lagi siyang nagsasalita sa akin. Bakit kinahiya mo ako? Kung gaano ko pinagaling ang sakit karamdaman ng iyong sambubayanan, linutas ang mga problema niyo. Binigyan ko kayo ng pagpapala. Hindi man sa material, because ang mahabang buhay na magmamana kayo. Alam niyo, mga naman, lagi ako umiyak, nagsusumamo. Sabi ko, sige, malapay nun.
pag umokay na po, may pagkakataon, hindi na po ako mag-aayaw po. Magpapasalamat na po ako, alam niyo, mga minamahal. Yung first time ko dito makadalo po at first time ko makapagpasalamat, alam niyo, mga minamahal, sobrang kagalakan sa aking puso't isipan. At alam niyo, nakakatulog na po ako ng matiwasay, mga minamahal. At isa pa po, mga minamahal, sa pagpapala rin po, mga minamahal, totoo po ang turo po ng ating beloved parents in the Lord na ang pagbibigay ay susi po talaga ng pagpapala, mga minamahal. At hindi ka gagawing hindi ka gagawing buntot ng ating pinakamamahal na Panginoon, bagkus gagawin kanyang ulo. Alam yung mga minamahal, sa aking trabaho po, ako isang high school graduate lamang po, mga minamahal. Hindi ko akalain po na makakapasok po ako sa isang international bank po na yung mga minamahal. Kahabagan lang po, glory to God lang po. Ang mga exams na yan, computer, wala po talagang akong alam dyan. Isa po akong illiterate po, sa totoo lang po, mga minamahal. Binababa ko po ang aking sarili, bagkus tinataas ko ang ating pinakamamahal na Panginoon, bagkat siya ay higit na dakila sa akin, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, ang mga exam na yan, na hindi ko in-expect na pasahan ko po yan, kasi nga po, more on numbers, more on financial po talaga. Talagang wala po akong alam sa mga ganyan, pero glory to God po, mga minamahal, kahabagan po. Ako po ay napasok po dyan. At hindi lang po yung mga minamahal. Na-hire din po ako sa isang one of the top insurance company po dito sa ating bansa po. Alam niyo, mga minamahal, hindi ko rin po expect po kasi sabi ko, wala naman po ako lang sa mga ganyang bagay dahil ako ay high school graduate lamang po, mga minamahal. Alam niyo po, dahil more on numbers po yan, alam niyo, mga minamahal, nananalangin lang ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Siya na po ang bahala. Sabi ko, mahal pa ikaw na po ang bahala. Alam niyo, mga minamahal, napasa ko rin po yan. At hindi lang po yan, mga minamahal. Na-hire din po ako sa isang health card din po. At napasa ko rin po yan, mga minamahal. Glory to God lang po. At ngayon po, mga minamahal, dahil nga po sa pagpapalang yan, ang ginagawa ko po, mga minamahal, hinihigitan ko po ang requirement po ng ating mahal na Panginoon sa pagbibigay po. Tunay nga talaga ang pagbibigay, susi po talaga ng pagpapala. At ang pagpapala po talaga ay habol po talaga. Alam niyo, mga minamahal, isa pa po na nag-sacrifice giving din po ako, mga minamahal, na during totally lockdown po talaga tayo dahil bawal nga po lumabas. At totally din po, nawalan din po ako ng income, malapan, as in zero po, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, may ginamit pong ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagkaroon po ako ng extra income po, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, yung unang kita ko po na po yan, mga minamahal. Alam niyo, kung tutusin, mga minamahal, walang-wala po kami, mga minamahal. Alam niyo po, yung unang sweldo po na yan, binigay ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo, mga minamahal, nung medyo maluwag na po ang COVID or yung pandemic po, mga minamahal. Alam niyo po, sunod-sunod na po yung offer ng yung mga dating company ko po. Sinusuyo na po ako nila, mga minamahal. Talagang tunay na ang ating parents in the Lord ay tunay na sugo na ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, kung sila hindi tunay na sugo na ating pinakamamahal na Panginoon, marahil kami po na aking sambayan ay talagang walang patutunguhan po na parang isang tupang ligaw kami. Ngunit kinabagan kami ng ating pinakamamahal na Panginoon at upang ihayag ang kanyang mga kadakilang himala sa aking sambayanan. Alam niyo, mga minamahal, ang aking mahal na ina po, ngayon po ay isa na po siyang adult square po at 64 years old na po siya. Glory to God lang po. Kaya naman, hanggang dito na lang po ang aking pasasalamat, ang kataas-taasang pagpupuri, pagluluhati, pagsamba, ay tanging lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon.